Pinas at dito malalaman kung papayag pa ba tayo, pumapayag ba tayo sa ginagawang panggagahasa ng mga buwaka ng inang mga nasa gobyerno at nililimas ang pera ng taong bayan. Papayag pa ba kayo? Pero lagi nating pinapaalala na mag-iingat sa mga pupuntahan at sasamahan na mga pagkilos. Gawa ng dalawang klase yan. Merong mga kumikilos na para sa bayan, para sa bayang Pilipinas. Pag sinabi mong para sa bayang Pilipinas, yung yung kapakanan lang ng Pilipinas at Pilipino. Yung iniisip. Walang kulay yan. Walang kulay. So yan yung mga galit sa korupsyon. Yan yung mga tumutuligsa sa mga magnanakaw. Yan yung mga pumupuna sa mga nagpapanggap na mga mambabatas pero mga kawatan pala. Yan yung mga sawang-sawa na sa pagdidildil ng asin, sawang-sawa na sa paghahanap ng trabaho na kada 6 na buwan na lang. Kahit gaano mo kagaling ginampanan yung inyong trabaho ay maghahanap ka na naman ng bago dahil nga na-expire ang iyong kontrata. Ito yung mga tao na mga araw-araw nakikipagsapalaran sa traffic, sa EDSA, nakikipag-agawan sa mga bus, sa tren. Yung mga halos magbaon na lang ang itlog at kanin para lang mairaos ang araw at sumweldo, kinsenas katapusan na hindi sapat yung kanilang kinikita sa pang-araw-araw na buhay. Yung may mga anak na humihingi ng pera pambayad ng tuition na halos magkandagapang-gapang na tayo para lang masolusyonan yung pangpabaon, pangbili ng mga pang-project sa eskwela ng mga anak natin, yung pagbayad sa kanilang mga matrikula. Hirap na hirap na tayong talagang iraos yan. Alam nyo, noong unang panahon mga bossing, alam nyo kung gaano ka ganda ang Pilipinas. Noong unang panahon, isa lang nagtatrabaho sa pamilya natin. Ang dami nyo magkakapatid. Tandaan nyo yan. Tingnan nyo. Ang dami nyo magkakapatid. Nairaos kayo ng mga magulang nyo. Yung mga batang 80s, batang 90s. Diba? Nairaos kayo ng mga magulang ninyo. Isa lang nagtatrabaho, tatay nyo lang. Paano nangyari yun? Kasi nung mga unang panahon, maalwan pa ang buhay natin. Noong unang panahon, kahit papaano, yung mga nasa gobyerno, hindi ganun ka magnanakaw. Napoproteksyonan yung ekonomiya, napoproteksyonan yung maliliit na ekonomiya ng pamilya. Pero ngayon magtataka ka, dalawa na nagtatrabaho, ilan lang anak, minsan nga isa lang ang anak pero hirap na hirap pa din. Yung mga nagmamahal sa bayang Pilipinas na isang kahig, isang tuka, na bilad sa araw, na hirap sa buhay, yaan yung mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Yung walang politika. Meron din naman yung pangalawa. Yung pangalawa naman, yung mga mahal daw ang bayang Pilipinas. Pero walang hinihiling na pagbibitiw ng mga gumagawa ng kabulastugan sa Pilipinas. Sila yung mga gusto talaga yung Pilipinas na maghirap. Sila yung mga gusto talaga nag-e-enjoy na yung Pilipinas ay bulok at korap. Baka sakaling sila yung pumalit. Saan ka makakita ng mga sumisigaw para sa bayang Pilipinas pero ayaw sumigaw para paalisin yung pinuno ng korupsyon sa Pilipinas? Sino? Presidente at yung Speaker of the House. Kung sino-sino ang sinisisi sa mga nangyayari. Pero it's as clear as day na ang may kasalanan ng paghihirap ng bayan natin ay ang mga Marcos at ang mga Romualdez. At syempre, kasapakat nila yung mga komunista. Ganyan ang style nila.
Hindi sila tatawag ng pagre-resign ni Bongbong. Bakit? Kasi ayaw nila na si Inday Sara ang papalit bilang presidente. Bakit? Eh siya yung rightful heir. Si Inday Sara yung second doon sa line. And she was even voted by more Filipinos in the history. Pinakamaraming boto na nakuha ng isang politiko sa history ng politika sa Pilipinas, si Inday Sara. Bakit hindi siya ang papalit? Ngayon, itong mga tukmol na mga kaliwa, ayaw nilang sumigaw ng BBM resign. So mas gusto nila na si BBM nandiyan pa rin sa Malacanang kesa maging presidente si Inday. Bakit? So ibig sabihin, walang mga pagmamahal sa bayan talaga itong mga putang ina nito. Bakit? Yung pinuno ng korupsyon pumipirma ng mga corrupt na budget sa Pilipinas simula 2022 hanggang 2025. Ayaw nilang umalis. Ano pa't sumisigaw kayo na walang korupsyon, walang korupsyon? Eh ang korupsyon sila mismo. Ang mga Marcos, ang mga Romualdez, yung mga pamilya niyan, yung DNA niyan, bawat cellular, bawat cell, bawat tibok ng puso ng mga yan ang ibinubuga pag nanakaw. Bakit hindi ka pwedeng sumigaw na mawala na si Bongbong sa posisyon at makulong ito si Romualdez? Dahil lang anti-Duterte ka? O di hindi ka para sa Pilipinas? Hindi ka para sa Pilipinas kasi yung mga pinuno ng korupsyon ayaw mong matanggal. Oh, di ba? Nagulat ka rin? Oh, hindi pwedeng hindi pwede na sumigaw tayo at ayaw natin sa korupsyon na yung mga source ng korupsyon, yung mga direktor, yung mga inhinyero ng korupsyon, arkitekto ng mga korupsyon sa Pilipinas, hindi mo tatanggalin sa posisyon. Anong pagbabago ang ini-expect mo kung yung mga the same people na mga nagnanakaw sa iyo are also the same people na gusto mong nasa pwesto pa rin? So napakalaking kagaguhan, napakalaking katarantaduhan netong ginagawa ng mga dilawan, ng mga pinklawan, netong mga ginagawa ng mga loyalistang tanga na isinisisi nyo pa sa iba, hinahanap nyo pa kung sinong may kasalanan. Nasa Malacanang siya lang ang may kasalanan niyan. If the same logic applies to Pangulong Duterte na lahat na lang ng namatay nung war on drugs sa kanya isisi, dapat lahat din ng mga ninanakaw na pera kay Bongbong Marcos sinisingil. Diba? Oh, kayo talaga. Wag kayong mag-alala. Malapit na po ang paghuhukom. At yan lang po ang sinasabi natin, mag-iingat doon sa mga sinasamahan. Oo, kasi katulad nga niyan, yung mga nagbubuo-buo ng rally, na mga hip-hopper, flip-topper, may tiwala ba tayo dyan? Wala akong tiwala dyan. Bakit ka magtitiwala doon sa mga hip-hopper, flip-topper na mag-rally? Bayad sila ni Romualdez. Tingnan nyo to. Ito mga sasabihin ko ngayon, ikakapahama ko. Pag ako namatay, Romualdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag niyong iboto yan. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Makagago, at iba pang mga tao. Nasa flip-top yung iba vlogger, yung iba yan yung sinasabi ko na yung mga nag-flip-top na yan. Wala tayong problema dyan. For entertainment, okay yan. Ako, nanonood ako niyan. Pero pag sumali sila sa politika, magugulat ka. Alam mo na may agenda. Kasi according doon sa pinakita nating video, yung mga pinangalanan niya doon, sila yung mga organizer ng hayop na rally na yan. Ngayon boss, di akala ko ba pagkadating sa pagsigaw para sa korupsyon,
ano ka, dapat magkakasama tayo. Oo, para sa korupsyon. Pero yung sabihin mo na pupunta ako sa September 21 diyan sa rally na yan. Pero hindi ako sisigaw para mag-resign si Marcos Jr. Bakit? Kasi ayaw ko yung papalit. Putang ina, naglolokohan tayo. Ayaw nyo ng accountability. Pwede ba naman na ayaw nyo ng kademonyohan sa Pilipinas tapos si Satanas ang namumuno sa Pilipinas tapos gusto nyo maging langit ang Pilipinas? Pwede ba yun? Malabo yun. Kung baboy ang namumuno sa bayang Pilipinas, do you expect malinis yung koral? Baboy nga yan, kaya nga baboy dahil marumi eh. So hindi pwede na pupunta ka sa isang rally laban sa korupsyon pero hindi mo gustong mawala sa posisyon yung mga korupsyon. Yung mga korakot na gumagawa ng korupsyon. Hindi pwede yun. It doesn't add up. It doesn't make sense. So ibig sabihin, yaang mga pagtitipon na ginagawa or ini-invite tayo ng mga iba, ano yan, makakaliwa pa yung nag-oorganisa niyan. Pagdating mo doon, ang isisigaw nila, Inday Sara, impeach Inday Sara. Nandudong ka na. Mabi-brainwash ka ngayon. Tatanga-tanga ka kung saan ka nagpupuntang mga rally. Pagdating doon, ang sinisigaw, si Pulong. Pagdating doon, sinisigaw si Duterte. Pagdating doon, ang sinisigaw si Inday Sara. Okay nang ina, sila ba ang may kasalanan ng pagnanakaw ngayong henerasyon natin na to? Ang may kasalanan nito, 2 tao, Romualdez at saka Bongbong Marcos lang. Tapos hindi nila isisigaw na resign Bongbong na ipakulong si Romualdez. Ang isisigaw nila, ipakulong si Inday Sara. Propaganda yan. At ano yan, kaya nga, kinakita mo, matagal na nilang inaano, di ba? Matagal na nilang, saan ka naman makakita, nakakuha pa sila ng permit sa Luneta. Ang hirap-hirap kumuha ng permit dyan. Sino nag-a-approve ng permit sa grandstand? Ang nag-a-approve ng permit dyan, national government. Paano sila nakakuha ng permiso sa national government? Kasi nga, putang ina, pakulo nila yan. Kaya nga sinasabi ni Bongbong nung nakaraan eh, if I'm not a president, pupunta ako dyan sa mga na yan. Sa mga pagtitipon na yan. Putang ina, hindi mo, so ibig sabihin, ikaw, ligtas ka. Sasabihin mo na, sasabihin ni Claire Castro na si Bongbong Marcos ay ang nagpasimuno ng pag-expose. Hindi. Ang nagpasimuno ng pag-expose patungkol sa sa mga pagnanakaw sa Pilipinas, alam niyo kung sino? Ito, ayan Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. So dito, sa pinapakita ko, sino ang unang nag-expose ng mga kahayupan ng gobyerno? Si Inday. May ginawa ba si Bongbong nung nilabas niya ito? May ginawa yung mga congressman nung nilabas niya ito? May ginawa yung mga buwaka ng inang senador nung nilabas niya ito? Paano nyo sasabihin na si Bongbong ang naglalabas ng mga issues ngayon? Nadulas siya. Sa kanyang SONA, nabanggit niya yung flood control na hindi niya na-control. At yun yung simula nung pagbagsak nila. Dahil ultimong kalikasan ang naglabas ng patunay na mga magnanakaw sila. Hindi ba? So ngayon, ligtas ka, Bongbong? Ikaw ang nag-i-expose ng katiwalian sa Pilipinas, Bongbong? Mahiya ka sa sarili mo. Ang kapal ng pagmumukha mo. At kayong mga nag-oorganisa ng mga pagtitipon rally na ang isinisigaw si Inday Sara ang tanggalin, sorry.
Pero si Inday Sara, si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy ang unang-una naglabas ng mga katiwalian nitong gobyerno na to. And look what is happening to them. PRD is incarcerated. Pastor Apollo Kibuloy is also in jail. And they want to put Inday Sara also in jail. Yan ang gobyerno natin. Tapos hindi ka sisigaw na mawala si Bongbong Marcos, hindi ka sisigaw na makulong si Martin Romualdez. Tanga ka pag ginawa mo yun. O, hindi ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.